Kung sumasawsaw man si ate kasi sinawsawan mo yung parte na dapat hindi mo dinadamay. At yun yung kanyang magulang. No, Sir Stephen. Malimit nating marinig, no, kay Mr. Stephen Montealto na hindi ninyo alam yung buong kwento. Naging bukang bibig niya kapag nare-real talk siya, nasasagot yung kanyang mga post, no? Pero mukhang siya rin mismo hindi niya alam yung buong kwento. Bakit ito nasasabi? Kasi although medyo late na tong reaction ko kasi parang last week pa, no, na-i-post itong video na to ng mga manalastas regarding doon sa pagkaka-interview ni Tekram sa kamag-anak ni Martin, no? Na kung saan masyadong binigyan ng credit nitong si Mr. Stephen yung naging tulong, no, na binigay ni Dave. Yung naalala nyo, may post si Stephen na sinasabi niyang si Dave pa nagbibigay ng pambili ng gatas and everything, pagkain daw nila, no, tumutulong daw si Dave. May alam ko may ganun din akong nagawang reaction. And nasobrahan ata yung pagsasabi nitong si Stephen, kaya nag-react yung kamag-anak or relatives ata ni Stephen, ni Martin, no? So, yun po yung lalamanin ng aking content na to at bibigyan ko po ng reaction. At bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Okay? So, ito, no? Piplay ko, no, yung portion na kung saan itong, hindi, actually, ito muna. Pakita ko muna sa inyo yung naging post nitong si Junette Marino, no? Actually, si Stephen ang nag-post. Si Stephen ang nag-post nito. Kaya nag-react siya, no? So, kaya ganun na lang yung nasabi niya doon sa vlog ni Tekram, no? Kasi ito yung pinost ni Stephen na doon sa reaction nitong si Madam Junette, no? Junette Ann Carino, dahil sa pagkakabanggit nga ni Stephen na yung tulong na binigay ni Dave, no, nung siya ay nasa puder pa ni Martin. Ito sabi niya, please, ay pakisabi kay Stephen, unblock ako, wag niya ko binablock. Kung sino man ang friends nito, wag niyang idamay ang tatay namin nasa itaas na. Dahil wala siya o sila na iambag sa biyanan ko. At naririnig niya ba? Sinabi niya, ginawa niya kami umaasa kay Dave. Bakit? Ano ba meron si Dave noon para asahan namin? Buo pa paa at kamay namin, lalo mga katawan. Maraming siyang mga kapatid. Kaya sino si Dave para asahan? Pakiabot kay Stephen. Salamat. Kung ayaw niya ma-real talk, wag siyang mandamay ng tahimik na tao. Okay, so nag-react ng ganito itong kapatid ni I'm not too sure kung kapatid ba ito ni Martin, no? Dahil nga doon sa mga naging post ni Stephen, no? Dahil nga doon sa mga sinabi niya na parang talagang si Dave ay malaki ang naiambag sa buhay ng pamilya ni Martin na rin, ano? So, pinaliwanag pa ito mismong ni Junette doon sa naging interview sa kanya ni Tekram. At ito naman po yung interview niya kay Tekram para po magka-idea kayo, no? So ito yung kay Tekram
Dahil nai-open din kasi ni Tekram na yung mga paghihirap na dinaanan nila. So hanggang sa mabanggit itong si Dave. Pati si Stephen. Ito kasi yung problema sa iyo, Sir Stephen. Masyado mong binibigyan ng credit yung mga tao na hindi mo naman masyadong inalam kung ano ba talaga yung naging istorya. Sabi ka ng sabi na porke hindi namin alam yung kwento, nakikisaw-saw kami, no? Yun pala, isa ka rin. Or kailangan mo lang may masabi para may mairibat ka. Ganun po ba yung inyong gustong palabasin? Kasi dito umaalma itong si Madam Junette dahil sa mga sinabi nyo. No? Parang sinamura yung puso. Ako nga, may isa lang ako nabasa, galit na ako eh. Promise, Kuya Ram, galit na galit ako. Sabi ko kay ate, bakit yung taong tahimik na dinagamit? Doon ako nagigil. Chinat ko siya, bakit ka ako madamay pa yung taong wala naman kayong naiambag, wala kayong nabigay nung nabubuhay, lalo nung nawala na. Bakit nyo inuukat yung taong tahimik na? Sabi ko ganun sa kanya. Kung siya nag-reply, binilak na tayo. Si Stephen yun. Si Stephen yung sinasabi niya, chinat niya, tapos blinak siya. Kaya siya nag-post doon sa FB. Ayun, mapapanood ka niya. May enemy. Ako yung Junette Ann Marino, para alam mo. Ako yun. Tahimik yung belan ko, wag mo nang dinadamay. Pwede ka si Mama. Baka gusto mo, naku. Wait lang, hindi mo rin pwede sabihin na si Dave yung bumuhay sa amin. Kasi may post po siya na si Dave daw yung bumuhay sa amin. Wow. Hindi ko lang masabi na magkano ba kinikita ni Dave nun, 20, 30. Magkano ba kinikita ng asawa ko? Kasi nung time na yun, wala pa naman yung mga bata, pero may mga anak na pamakin kami. Nagbibigay, na-open niya, nagbibigay siya kay dati kami pabiling champura. Pero yung iba post mo na, yung batang binuhay kayo, maling-mali. Sabi kong gano'n sa kanya kasi binalak niya ako eh. Ginamit ko yung account ng kapatid ko eh. Kumbaga inaano niyo na. Kasi pinost niya pa ako eh. Sige, basahin mo na ate. Ito, sisiraan mo kahit sa murang edad, kita ni Dave. Yung kita daw ni Dave, binibili ng gatas ng anak niya, tsaka ng tatay bating, napatpatin yung katawan. Pagpatin ng katawan ng batang nag-aalsa ng mabibigat para lang mabuhay. Kayong nasa bahay nyo. Ba't kilala niya pa si Bating? Hindi, na-vlog na po yun eh. Oo. Kaya nagigil ako, bakit kailangan pati yung tatay namin nananahimik, idadamay niya. Doon ako nang gagalain sa kanya. Sabi ko nga, kung may problema kayo, kayo na lang. Huwag na yung taong tahimik. Kasi sabi ko, hindi lang ako, nakablock lang kasi ako eh, pero kung di ako nakablock dito, tat ko siya. Sorry. Galit na galit talaga itong kapatid, hindi ako sigurado, kapatid ba ni ni Martin, no? Dahil nga doon sa sinabi, no? Correct me if I'm wrong kung kapatid ba ni Martin ito. Kaya lang kasi masyado siyang nasaktan o kaya siya nag-react dahil nga doon sa grabe naman kasi ninyo bigyan ng kredito, no? Si Dave na as if kumikita na lahat naman ng meron si Dave galing sa sponsor. Di ba? At nung time na nagtatrabaho si Dave sa Divisoria, gasino lang naman yung kinita. Hindi naman sa minamaliit natin, no? Kung ano man yung kinita ni Dave. No? Ang nakakaano nga kasi dyan, yung kredito na binibigay ninyo na hindi nyo na nakikita yung realidad. No? Dinadama nyo yung mga tao na hindi nakasama sa kwentong Ramil at Dave. So, yung mga kamag-anak niya, normal na magre-react yan. Lalo tatay na nila yung dinadawit ninyo para lang maipakita na malaki yung naiambag ng inyong idol sa buhay ng mga taong dumaan sa kanya, no? Para lang ipamukha kay Martin kung ano yung naging role ni Dave sa buhay ni Martin. Tapos babaliktad siya kasi yun yung gusto nyong palabasin dito eh. Sirain ang kredito ni Martin dahil sa pagsasabi niya ng totoo kay Ramil.
no? Na despite binigyan nyo ng pera, pinapunta nyo doon, yung mga nakita niya, ikinuwento kay Ramil. No? Yun yung gusto nyong palabasin. Ngayon, yung mga tao na hindi na dapat kadamay, dinadamay nyo. Sir Stephen, ikaw ang isa sa nagsasabi na bakit kailangan idamay, mangdamay, no? Mamersonal. Pero kayo po, ano po yung ginagawa niya? Oo, na i-vlog ni Ramil yan. Na isama ni Ramil yung tatay, no? Pero hindi po ibig sabihin nun, isasama nyo na rin dito sa mga taong inyong ipamumukha, no? Yung mga naibigay na tulong, kung meron man, itong si Dave. And normal po yun eh. Nagtatrabaho ka, hirap sa buhay din yung inaalagaan mo, nakikitira ka, so kailangan kayong magtulungan. So bakit nyo po kailangang isumbat? Kung wala sa puder ni Martin si Dave, nasaan kaya siya? No? Mapupunta kaya kay Ramil yan? Makukuha nyo kaya na ganyan ang itsura ni Dave ngayon? Batikos kayo ng batikos doon sa mga vlogger na dinadamay, pati yung mga taong wala ng kinalaman sa kwento ng Ramil at Dave issue. Pero kayo, ito, ano tong ginawa ninyo? Tapos, nagbablock pa kayo. No? Hindi nyo kayang panindigan, sir, yung mga sinasabi nyo. Kaya hindi questionable talaga yung mga paratang ninyo. No? Sa inyo pa lang po kasi may mali na. No? So, mahirap paniwalaan. Ano po? Eto, bakit ninyo binablock yung taong may concern doon sa mga sinabi nyo? Diba? Pinaparatangan ninyo na napaka user dahil sa murang edad ni Dave, no, nagbibigay na, nag-aambag na ng pagkain nila. Nakita nyo naman, sir, yung buhay ni Martin noon hanggang ngayon halos pareho pa rin. Ngayon, mas lalo pa dahil nagkasakit siya. So yung makabigay si Dave ng tulong para sa kanila, pang-araw-araw nila, pagkain nila, hindi naman siguro, sir, kalabisan para ibigay nyo yung buong kredito doon sa inyong inaanak. No? Napaka sakit ng mga sinasabi ninyo na ngayong binalikan kayo, mangbablock kayo. So hindi nyo kayang harapin, hindi nyo kayang panindigan yung mga sinasabi ninyo. Hindi po yan, sir, pag-iiwas sa mga toxic person. Kayo po yung unang nagbigay ng toxicity sa mga taong ito. Ngayon, nung ibinabalik sa inyo para patunayan ninyo, mangbablock kayo. So kung totoo, sir, na kayo ay may paninindigan sa mga sinasabi ninyo, dapat sinasagot niyo ang mga yan, di ba? Nag-a-accuse kayo, ngayong babalikan kayo, mangbablock kayo. So, paano kayo, sir, masasabing may credibility? Credible person kayo. Kung kayo mismo, yung mga binitawan ninyong salita, hindi nyo kayang panindigan. No po? At yan, yung inyong ginagawang example sa batang inalagaan ninyo, inaalagaan nyo ngayon, kinukup-kup nyo ngayon. Ganyang ugali ang papakita ninyo. So, is it a good example na hindi nyo kayang humarap sa mga taong binibitawan ninyo ng mga salita? Nga, sir? Nag-accuse kayo, binalikan kayo, tinatanong kayo, ayaw nyong harapin. Tapos ipinagmamalaki ninyo sa Facebook ninyo yung mga toxic person, walang puwang sa page ninyo, Pero hindi nyo, sir, nakikita yung implication nun sa kabuuan ng pagkatao ninyo. Ang sa inyo, nakapagbitaw kayo ng salita without understanding, no? Kung ano ba talaga yung inyong gustong puntuhin. Magpapamukha kayo para lumabas na masama si Martin? Lumabas na si Martin ay manggagamit?
na si Martin ay nasuhulan? Nagiging bukang bibig ninyo, sir, yan, yung panunuhol na yan. Wala naman din kayo mapakitang ebidensya. No? Wala naman kayo mapakitang ebidensya na may sinuhulan ng manalastas. Kami, ayaw yung palabasin ng panunuhol. No? Pero binigyan nyo ng pamasahe. Bakit nyo po binigyan ng pamasahe? Dahil gusto nyo makita dun sa event. No? Ipamukha kay Ramil. Pero, ay hindi nyo matanggap sa sarili nyo na yun ay suhol at para manahimik. No? So, okay. Yun yung punto ninyo. Pero sir, habang itinatanggi nyo at habang kayo'y nagsasalita ng mga bagay na hindi nyo kayang panindigan, lumalabas, sir, no? Kwento lang. At yan ay katahang isip nyo lamang na ano ang basihan. Diba, Sir Stephen? Bakit tayo niyang i-block si Ma'am Janet? No? Bakit tayo niyo siyang sagutin? Dahil ba sa maipamumukha niya sa inyo yung mga mali na sinabi ninyo? Or sadyang hindi niyo lang kayang humarap doon sa mga taong inaakusahan ninyo? Na kayo po ay talagang post lang ang kaya ninyo at hindi niyo kayang sagutin. No? Well, obviously, makikita naman natin na talagang hindi kaya ni Sir Stephen sumagot ng naayon doon sa mga tanong na ibinato sa kanila. Lalo na sa kanya. No? So, Sir Stephen, no? Yung talagang totoo yung sinasabi ninyo, no? Bakit hindi po ninyo sagutin itong si Madam Junette Ann Marino, no? Naghihintay po siya para sagutin ninyo. No? Kasi nandadamay kayo ng mga tao na hindi na dapat idamay, no? Binasa pa niya yung comment. Actually nakita ko yan. Hindi ko lang mahagilap ngayon kung saan ko banda na i-save. Pero nakita at nabasa ko yan, no? Ang pangit kasing ginawa ni Sir Stephen nang pa-block siya. So, siya, sir, willing na harapin kayo. Kayo po ba? Kaya nyo? Kaya nyo po bang sumagot? Diba? Alam niyo, sir, tuloy-tuloy nyo yung mga ginagawa nyo yan. Mauuwi po talaga sa wala ang inyong mga ipinaglalaban. No? Masasabi talaga ng mga tao na kayo ay hanggang post lang. Yung ginawa ninyo sa manalastas na pagbibigay ng demand letter or kung ano pang mga letter yon, no? Katibayan lang po yan na kayo takot humarap. Ayaw niyong paharapin, no? Yung mga taong karapat dapat na nanduroon sa kwento ng nangyayaring ito. No? Pero pasasaan ba, no? Magkikita-kita din sila. Yung nga lang hindi kayo kasama kasi nandiyan kayo sa state, diba? So yun lang, sir, no? Sana anihin mo, harapin mo yung mga taong inaakusahan mo, no? Kasi ako at maybe yung ibang vloggers, no, kayang humarap sa inyo. Kaya nga lagi kitang ini-invite, sir, sa live stream ko, dito sa comment section ko, no? Para sagutin mo yung mga sinasabi ko. Now, if ganyan lang talaga yun sa'yo, no? Bibitaw ka ng salita mo and wala kang lakas na loob para humarap dun sa yung mga taong inaakusahan, nonsense po, no? Nonsense po yung ginagawa niya. Totoo lang yun, sir, ha? Doon lang tayo sa totoo. Yan po yung nakikita ko kasi mantakin mo. Matagal ka na palang sinabihan, no? Na message ka na pala. Ipinapaalam pa sa mga kaibigan mo na siya ay nag-message pero wala po kayo. So I hope makarating sa inyo to at masagot niyo siya, no? Para malinawan si ate. Dahil baka high blood din si ate sa galit sa'yo. Ngayon, kung yun lang yung purpose mo, no, high blood din si ate, talagang na high blood siya.
no? Na kung masasagot ka lang, baka mas malala pa doon sa message na sa'yo yung sasabihin niya. No? Pero ganun kasi po talaga. Yung alam niyo yung mga taong alam nila na bakit nyo dadamay. Bakit kayo mong dadamay? Diba? Issue ninyo yan. So, pag-usapan ninyo. Kung kami mga vlogger, sumasawsaw sa issue ni Tekram at saka ni Rami, ay ni Dave, no? Party po yun nung pinasok namin sa SOCMED. No? Party po yun. At inaamin naman po namin na nakikisawsaw kami. Di ba? For the purpose of making the story more, diba? Clearer doon sa mga nanunood at sumusubaybay sa community ni Tekram. Yun yung purpose namin. Diba? Hindi lang ako basta sumawsaw para magkaroon ng viewers. I have a reason. Hindi reason na gusto ko lang kumita. No, of course, party yan. Pero there is a major reason. Ganun yun, sir. No? So, kung sumasawsaw man si ate kasi sinawsawan mo yung party na dapat hindi mo dinadamay. At yun yung kanyang magulang. No, Sir Stephen. Ngayon, kung nalalabuhan ka sa mga sinasabi ko din, go ahead. Continue what you are doing. And I will continue what I am doing. Pero issue lang tayo. Walang personalan, sir. Hindi katulad ng ginawa mo kay Ma'am Junet. No? Masyado mo ng pinersonal yung pagdamay sa tatay niya. Oo, natulungan ni Dave, but wag namang ganun. No? Wag mo namang ganung ilagay. Kung may tinulungan man si Dave sa side ng nila Martin, dahil parte po siya ng pamilya na yun. Nung time na hindi pa siya kinukuha ni Ramil. So, sa isang pamilya naghihirap, lalo na sa Pilipinas, nagtutulungan po yan. Nagdadamayan po yan. Yun po, para hindi naman kayo Pilipino, para hindi mo malaman kung ano meron ang family ties dito sa Pilipinas. Kung gaano kahalaga sa ating mga Pilipino ang ating pamilya. Diba, sir? Kaya nga yung mga kaibigan nating mga OFW na sa abroad because of the family. That's the major reason. Pero kayo, sir, hindi mo maintindihan. Sa gesture na ginawa ni Dave, pinapalabas mo, ginamit pa si Dave sa murang edad. Diba, sir? So, yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to. And tulad ng sinabi ko, issue lang tayo, walang personalan. Matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.